Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan po tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin po tayo sa ating makasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig po namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas ng lubos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas ng lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas ng lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas ng lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasani nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 ng taong may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapag-imbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya'y kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mabiyaya at pagpalang umaga po sa ating lahat. Sa atin pong ebanghelyo ay narinig po natin ang babae na pinagaling ng ating Panginoong Hesus na sa loob ng 18 taon na may karamdaman. Grabe ho, 18 years na may sakit, marahil nakaratay, hindi na maigalaw ang ibang bahagi ng parte o parte ng katawan. Yun ngang magkasakit ka lamang ng 2 linggo. Yun ngang ikaw ay ma-quarantine lamang ng ilang araw. Yung ikaw ay magkasakit ng 1 buwan, mabigat na ito. Ay kahanga-hanga ang pagtitiis ng babaeng ito. Sa 18 taon, nakatagpo siya kay Jesus at siya ho ay pinagaling. Pero sa kanya hong pagpapagaling ay hindi lahat ho ay natuwa. Sapagkat yung tagapamahala ng sinagoga ay binatikos pa si Jesus sapagkat siya'y nagpagaling sa araw ng pamamahinga. 2 bagay ho sa ating ebanghelyo na atin hong pagninilayan. Una, helping rather than accusing. Tumulong, hindi para mag-akusa. Ayan, minsan na nangyayari sa atin. Kapag nagkasakit, kapag na-COVID, ay minsan sinisisi pa natin, ayan, pag-alagala ka lagi. Ayan, paalis-alis ka lagi. Ayan, hindi ka nag-iingat. Sinabi na sa'yo mag-face mask. Sinabi sa'yo mag-alcohol. Ay nasisi pa eh. Ay sa halip na tulungan, sa halip na damayan, ay inaakusahan pa. Helping rather than accusing. Yun hong ikalawa na ating pagninilayan ay do not postpone doing good things. Sa madalit sabi, do not delay your love. Ang sabi, bakit sa araw pa ng pamamahinga, kadami-dami naman ng araw na pwedeng pagalingin ang babaeng iyan.
Ay anong sagot ng ating Panginoong Yesus? Eh bakit? Yung mga asno, yung mga alaga ninyong hayop, kahit araw ng pamamahinga, ay inyong pinapainom. Ay how much more? Ang babaeng ito, sa tagal-tagal na may karamdaman, hindi ba pwedeng sa araw din ng pamamahinga ay pagalingin iyan? Sapagkat, ang paggawa ng kabutihan ay wala hong pinipiling araw. Ang kabanalan ay wala hong pinipiling araw. Hindi ho tayo nagiging banal pag araw lamang ng linggo. Hindi tayo nagiging banal pag tayo nasa loob lamang ng simbahan. Hindi tayo gumagawa ng kabutihan pag araw lamang. Kahit sa gabi, ay pwede rin ho tayong gumawa ng kabutihan. Do not delay. Do not postpone. Sa mga Hudyo, sila ho ay may 39 na listahan ng mga bagay na hindi dapat ginagawa sa araw ng pamamahinga. Ilan ho ang aking babanggitin? Halimbawa na lamang ho na yung paggagather ho ng stick, yung paghuhugas ho ng plato, washing of the dishes. Aba, ay yung pala ho ay bawal sa araw ng pamamahinga yun. Ay kung halimbawa araw ng pamamahinga linggo, ay di sa Lunes pa rin yung huhugasan ang inyong kinainan. Ay nakatambak na diyan, di nyo pa huhugasan. Yung iba naman ay kahit hindi naman araw ng linggo, ay kahit ordinaryong araw, ay nakatambak lagi ang kinainan. Kala mo lagi ang dami-daming kasambahay. Ay sila nang kumain, bakit ito'y pauyuhan pa na kung sino maghuhugas ng plato? At kasama pa ho doon, yung paglalakbay ho nila ng less than a mile, bawal ho yun. Marami pa ho silang pinagbabawal. Pero nang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang tao naman ay hindi ginawa para sa Sabat. Kung hindi ang Sabat ang ginawa para sa tao. Sapagkat ang Sabat, ito ay magpapabanal, hindi ito burden para sa atin. Hindi naman nangangahulugang araw ng pamamahinga, ay totalang ikaw ay mamamahinga. Ay tayo naman ho, pag araw ng linggo, di ba't araw ng pamamahinga? Ay kayo din naman ho may ginagawa sa bahay. Yung gawain pambahay, ay di ho ba't paglilinis ng bahay? Ay di ba't ito'y trabaho din? Pero light lamang ho ulit, di ho natin kalalimutan, tinatawag nating worship, pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Do not postpone, do not delay our love. Wag ho natin ipagpaliban ang paggawa ng kabutihan dahil ito yung ating pagmamahal. Yan. May mga nabalitaan kayo, may mga kamag-anak, may mga sakit. Kung hindi man mapuntahan, ay nyo kumustahin. I-text, tawagan. Ay baka mamayan, ay biglaan na mawala sa inyong piling at saka pa lamang kayo magsisisi. Yun naman ho lagi ang nangyayari sa atin. Ang pagsisisi naman ho lagi ay nasa huli. Ay maliban na lamang ho sa misa, sapagkat sa misa, sa una pa lamang ay nagsisisi na tayo. Ay ito ho, ang mensahe ng ating Ebanghelyo. Helping rather than accusing. Do not postpone doing good things, especially to other people. Higit nating naunawa ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mulat sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap
Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga suliranin naway mabigyang aliw at kasiyahan, manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao naway mabuhay magpakailanman sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Panginoon Diyos, tinataas po namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mga mapagkumbabang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinaing ng mga nangangailangan. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa malumikas sa libutan, sa ipukagandahan loob na itong aming may alay. Mula sa lupat mo ng pagawaan tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa malumikas sa libutan, sa ipukagandahan loob na itong aming may alay. Mula sa katas ng ubas mo ng pagawang alak nito para mag-iinuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahan loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, niliyobot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig, puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng marinina ng Diyos ni pong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami ipahintulot sa gusto at iatiyak kami sa lahat masama. Hinihiling po namin kami ay adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag mo aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo Mga din. kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa makasalan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginanap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat. Kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay nayalay na, taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.